Kasama po natin ngayon ang Assistant Secretary for Strategic Management, ASEC Roger Masapol. Good morning po, ASEC. Magandang umaga sa inyo, Manong Ted and DJ Chacha. Good morning po, ASEC. Ito nga po nasa mga balita, sinasabi po ni Secretary Angara na dapat daw po magkaroon ng make-up classes para mabawi po itong mga nawalang school days nitong linggong ito. May malinaw na plano na po ba ang DepEd kung ito pong make-up classes ay gagawin po ba ng Sabado or after po mismo ng klase ng mga bata? Kailangan po nating ilagay sa context po yung make-up classes po, no? Kasi una, napag-usapan namin sa Execom level na kailangan munang masiguro yung survival sa safety ng mga bata bago mag-implement ng mga remedial classes na ito. Kasi syempre kapag mayroong calamity, hindi naman talaga ang isip ng bata ay kung paano tuliro po talaga yung mga bata. So ibig sabihin hindi automatic na mag-shift ka agad sila sa alternative delivery mode. So naglalatag po ng comprehensive na plan ang DepEd tungkol po dito at naglalatag po tayo ng mga specific intervention na i-implement sa mga susunod na buwan. So ASEC, ibig sabihin ngayon wala pa po talagang malinaw na usapan kung pagganda ng panahon, paano pong gagawin dito sa mga nawalang araw? Mayroon na po tayong mga existing na mechanism, Jay, pero ito po ay dadagdagan natin ng mga options. Depende po sa kumbaga hindi po siya one size fits all. Maglalatag po tayo ng mga options na po pwedeng pilian ng mga principal natin kung ano yung appropriate sa kanilang sitwasyon. Oo. ASEC, ano po itong mga... For example po, halimbawa po, nag-ready po ang DepEd ng mga deployable learning continuity packages, yung mobile during modular, and then to replace yung mga temporary learning spaces kasi pag may mga calamity po, nadadamage po talaga ang classroom natin. So ito po yung mga temporary learning spaces. Nagde-develop po tayo ng bagong model na hindi siya, na parang classroom na rin yung yung feel, na hindi siya parang tent lang, ganon. So number 2, nagde-develop po tayo ng tinatawag nating Ligtas School. Ito po yung predictive platform for geohazard risk to guide school-level contingency planning upgrades to targeted in Q3 of 2025. So mayroon po na rin pong nilalatag na guidelines on how to do and quick planning for learning continuity for our principals, no? And then sinusulong po natin talaga yung localized intervention ng ating mga division at mga school kasi depende nga po ito sa sitwasyon. And then sige po. And then, yun nga po, nagdadagdag po tayo ng mga options for the Omnibus Flexible Learning Policy para po mas marami po yung pwedeng pagpilian ng ating mga principal kung anong nararapat na catch-up plan ang kanilang dapat gawin. ASEC, ito pong binabanggit nyo ng Omnibus Flexible Learning Policy na gusto nyo pa pong dagdagan. Ano exactly po yung gusto nyo idagdag dito? Kasi meron na tayong yung mga modules for the kids and then meron na ring online classes. Aside from that, ano pa po sana yung gusto nyong idagdag? Naisip po namin na baka pwedeng ma-implement na yung mga pag-segment ng mga bata. Kasi di po ba mayroong mga tinatawag kaming mga independent learners. Ito po yung bigyan mo lang ng modules kahit wala nang gaanong follow-up so they can do it independently. So ibig sabihin iba silang segment. Ito namang mga bata na medyo kailangan talaga ng tutok, iba naman po yung intervention na gagawin sa kanila. Para po talaga hindi siya one size fits all yung nangyayari. Kasi minsan, kahit mayroon tayong intervention, hindi lahat ng bata po ay na-catch up. So magdadagdag po tayo ng mga granular na mga options sa mga teachers natin. Oo, yun nga kasi rin yung problema no ASEC kasi dito naman sa Department Order 22 ng DepEd mismo, nakalagay diyan yung bawat tropical cyclone wind signal, halimbawa pag 2 suspended yung face-to-face classes for kinder to grade 10 automatic pero dapat lilipat yung mga bata sa modular learning. Ang tanong po ngayon, ASEC, paano na monitor mismo ng DepEd na ito po talaga'y nangyayari sa mga eskwelahan natin? Kasi ngayon, mukhang ang pag nasuspend ang klase, talagang
hayahaya mga bata. Wala pong nangyayari sa ibang mga eskwelahan na online or modular learning. Well, totoo naman po yun na mayroon po talagang challenge sa pag-monitor kasi pag mayroon pong suspension ng klase tapos mayroon po tayong calamity, siyempre po hindi naman exempted yung teacher doon. So ibig sabihin may pamilya rin siyang iisipin. So ibig Mm-mm. sabihin po may mga after po na mas ma-secure ang safety ng mga bata at syempre yung safety rin ng mga teachers natin, doon po lang dapat sisimula yung possible intervention or kaya yung alternative delivery mode natin. So, mayroon pong yung ating mga guro, nag-create po siya ng mga group chat ng ating mga kabataan kasama po yung teacher at mayroon pong mga regular check-ins. Tapos po binibigyan naman siya bago pa suspend ng classes, may pinapadala na po yan ng mga learning materials na gagawin nila sa kanilang mga bahay. But of course, hindi tayo makakapag-expect na talagang yung bata ay makakapag-isip ng maayos para doon sa kanilang lessons. Siyempre, binibigyan din natin ng ating pong nire-recognize na yung mga bata ay baka hindi rin talaga matuto ng maayos during the class suspension. Opo. Asek, naiintindihan po natin dun sa mga lugar na talagang kumbaga apektado ng matinding pag-uulan at pagbabaha. Pero since sinasabi niyo po ngayon na nasa discretion talaga ng principal kung kapag nasuspend yung klase dun sa area nila, kaya ng mga teachers at estudyante ang modular at online classes, dapat talaga pong strictly na ipapatupad po yun dun sa mga areas na hindi naman masyadong affected ng bagyo at ng habagat. Tama po yan. For example, dito sa mga city center po, dahil kung hindi naman nawala ng internet, madali po yung ma-check yung magkaroon ng mga check-in Mm-mm. sa mga estudyante at ang teacher nila kung ano na pong status ng kanilang pag-accomplish ng mga modules at nasa ang stage na ng pag-accomplish ng mga requirements. So, pero po doon sa mga extreme po talaga yung kalagayan at talagang life-threatening na yung wala po talaga tayong ni-expect na magkakaroon ng maayos na alternative delivery. Oo, at Kasi least una po iniisip natin yung pong safety first muna saka yung survival ng mga bata at pamilya. po, naiintindihan po natin yan. Pero Ang pinag-uusapan nyo dito, Cha at Sir Asek, public school lang. yes. Pag private school po, Ayos po. pag private school po ba, paano po ang disposisyon? Well, ang private school po, ginagalang natin po yung kanilang, may mga handbook po ang private school po. So, ibig sabihin, may kani-kanila silang mekanismo kung paano po magkakaroon ng learning continuity during disaster or calamity or suspension ng klase. Opo. Ngayon pa lang ho ba, Asek, nagbibilang na ho kayo ng class suspension sa public school at eventually po, di ba Yes. may kaukulan pong bilang yan ng number of school days sa bawat school year? Yes po. So, Manong Ted, yung sa kasalukuyan po, mayroon na po tayong 24,000 schools, more than 24,000 schools, ang may mga granular suspensions po ng klase. Pero hindi lang po ito dahil sa bagyo po, mayroong dahil sa monsoon rains. Dito sa atin sa Metro Manila, dahil sa monsoon rains, may mga occasional rains at iba pang mga weather disturbances. So, mayroon pong 134 divisions yung affected out of 228 divisions. At halos po lahat ng regions mayroon pong mga mangilan-ngilang class suspension. So, medyo malaki-laki po yung bilang ng public school natin. Like, kung 24,000 yung nag-suspend ngayong araw, ibig sabihin kung ang total number ng public school natin is 47,000. So, more or less half of the number of schools ay mayroon pong granular suspension. Okay, so kapag hugan yan, sir... At Manong Ted, mayroon po tayong 270 schools na kasalukuyang ginagamit na evacuation center. Oh, yun. Isa pa yun, no? Kagaya sa Canlaon na meron pong issue sa bulkan. At, sir, so again, meron ho naman kayong bilang, di ba, ng number of school days bawat school year. So, at the end of the day po, obligado talaga yung mga public schools magkaroon ng make-up classes, di po ba? Doon po patungo yung usapin, Manong Ted, kasi medyo malala na po yung ating
learning crisis. So kailangan po talaga mag-make-up classes. Mm-mm. Ang pinag-uusapan ngayon, kung anong klaseng learning o catch up yung gagawin. Like for Opo. example, magka-catch up na tayo ng Saturday, pinag-uusapan po yan. Manong Ted, nung panahon natin, di ba, Saturday okay na okay yung Mm-mm. make-up classes natin noon. Pero ngayon, mukhang issue na po yan sa mga parents natin. So, yan po, pinag-uusapan ngayon. Pero mayroon na po tayong mga mechanism po within the school kung paano po matutugunan yung tinatawag nating quote-unquote na learning loss during class suspension. So, medyo po mas granular po yung atake ng DepEd ngayon. Sinisimula na po ngayon yung pag-segment ng mga bata between yung mga independent learners saka doon sa mga bata na kailangan talagang ng matinding tutok sa pag-aaral. Opo. But to answer my query, ASEC, definitely magkakaroon ng make-up classes. Yes po. Mayroon pong mga make-up classes po. Pero hindi pa po namin masabi kung ano po yung yung complete na gagawin kasi yun nga po nilalatag po namin yung mga strategy. Opo, and then that is a work in progress, ika nga po. O sige, so ngayon po, yun ang klaro no, sa ating usapan na ito. Definitely nga, kasi may bilang yan ng number of school days. No? Yes po. Kung kulang, Makatala po, Manong Ted, 197 school days po. So ngayon pa lang na week, mayroon na pong 3 araw na class suspension dito sa Metro Manila. So medyo nagpa-pile up na po yan kasi simula lang po ng ating school year. Opo, sige. So ASEC, salamat po na marami sa inyo pong panahon kasi nga ito napaka-importante na panayam para malaman po ng mga magulang, ng mga estudyante ang ginagawa ng kagawaran ng edukasyon dito po sa napaka-importanteng isyong ito. Yung mga makeup classes at paraan po ng kaninyo, no? Yung mga pamamaraan po para doon sa mga lugar na kakayanin po naman ang ilang pong tinatawag na alternative learning system. Salamat po, ASEC. Maraming salamat po. Opo, mabuhay po. Thank you. Yan po si Assistant Secretary Roger Masapol, ang ASEC po for Strategic Management ng Department of Education.